Ngayon nakilala na natin ang ating wisher na si Nanay Jocelyn, bibisitahin naman natin ang beneficiary ng project ng DOST. Nanay Emelita, ako po si Diego Reyes. So Nanay Emelita, nandito kami ngayon para marinig yung kwento kung paano nagsimula yung project ng DOST. Tsaka paano na kayo natulungan? Maraming naitulong sa amin ng DOST. Una, yung mga kagamitan. Napadali yung paggawa namin ng turmeric dahil doon sa mga machinery na binigay sa amin. Una, yung paggiling ng turmeric, juicer. Isa yun na nakapadali sa paggawa namin ng turmeric. Meron po ba kayong produkto na pwede namin makita, matikman? Pwede kayong tumuloy dito sa amin. So guys, titikman na natin yung mismong product na tea na ginagawa ni Nanay Emelita. Bago matulungan ng DOST ang samahan ni Nanay Emelita, mano-mano raw ang pag-process nila ng turmeric tea. Kamusta naman ho yung sa mga kasamahan ninyo? Sa samak, paano ba siya sabihin? Samakaba. Samakaba. Anong ibig sabihin nun? Samahan ng mga kababaihan sa barangay. Pero kamusta naman ho yung naitulong itong produkto na to sa mga kasama nyo dyan? Ganon din, katulad din sa akin, nakakatulong din sa kanila. Yung pang-araw-araw din nila na gastusin, nakakatulong din kahit papano. So na ito na po yung finish na to, na-process na siya from dun sa mismong crop. Paano nga ulit ho yung ano nyo? Yung naging proseso nyo? Una, binabalatan yan. Pagkatapos niyang balatan, ginagadgad yan namin. Mano-manong paggadgad. Pagkatapos niyan gadgarin, dinalagay sa malinis na tela, pinipigayan. Pagkatapos magpiga niyan, tinatakal, nalagay sa kawali. Pagkalagay ng kawali, nalalagyan ng asukal. Kung ilang takal ang turmeric, yun din ang takal ng asukal. Saka siya niluluto namin. Nung nagkaroon na kami ng machinery, hindi na gaano katagal dahil hindi na kami nagagadgad. Kung yung dati isang oras ang gawa namin, ngayon naging kalahating oras na lang yung paggawa. So guys, ito yung finished product ng ginger turmeric tea, instant powder. So ito yung nagiging finished product nila. Ito yung isa sa mga pinagkakakitaan nila dito. Pero mas maganda na matikman natin siya. Ang sarap. Pero medyo matapang yung lasa nung ginger ngayon. Kasi sa amoy, kung aamoy natin siya, mas more on the side of turmeric. Pero, pag nilasahan naman siya, mas malasa yung ginger than the turmeric. Pero ang sarap po So ngayon ho, gaano ho kalaki yung nagiging dagdag na meron na kayo ngayon dito na produkto galing sa DOST, tsaka yung ginagawa niyo pa noon? Malaki-laki rin ang naidadagdag nito na nagkaroon kami ng ganito. Nakatulong din. Nasusustentuhan naman. Ako, katulad ko, nakapagpatapas ako ng anak ko. Maraming salamat sa DOST dahil ang laki ng ito na itulong niya sa aming asosasyon. Lalo na rin sa akin dahil nagkaroon ako ng kaalaman dahil sa DOST, dahil yung mga trainings, natuto ako. Cheers po tayo na, Nanay. Thank you. Matapos nating matikman ang turmeric tea na gawa nila Nanay Emelita at kung paano ito nakatulong sa kanyang buhay, minabuti na rin nating kausapin ang focal person ng DOST Northern Samar. And today, kakusapin natin si Raymond to find out how did the DOST project start here in Lope de Vega. So sir, how did that start? So heavily affected yung Bonifacio Lope de Vega after the devastation of Typhoon Osman. So nasira yung agrikultura nila dito. So the community needs really help coming from the DOST. So immediately then, we conducted Community Life Competence Process, or CLCP is an activity being conducted by the Department of Science and Technology to identify the priority needs of the community. Gumawa kami ng project proposal, and in January 2020, we implemented that project under the direct supervision of our Provincial Director, Engineer Veronica Lagitan. Since nabigyan nyo na sila ng machine, ng way of living ulit dito sa Lope de Vega, how have you seen yung growth or yung improvement ng community na to? Nag-increase ng 70.89% yung sales ng ginger turmeric processing dito sa Macaba. Before, nakakagawa lang siya ng around 10 kilograms, pero that doubled after our intervention, or even more than double pa. So sir, dun sa mga ginawa yung project with the implementation ng mismong machines, ano pa sir yung kasunod nito? What is the maintenance? What is the improvement na plano nyo pang gawin
dun sa project nyo dito sa Lope de Vega? We're gonna provide them another project. So we're gonna also conduct community life competence process here or technology needs assessment to see what is the best fitting or most appropriate project for them to ensure sustainability. From one key person to another. Ngayon, alam na natin ang naitulong ng DOST sa community ng Lope de Vega. Imi-meet naman natin ang president ng Samakaba. Alamin natin ang kwento ng kanilang samahan at kung papaano nila napakikinabangan ang tulong ng DOST. What is up? Nandito tayo ngayon sa parang community center nila dito sa Lope de Vega para makausap na natin ang ina or ang president ng Samakaba na organization na si Ma'am Marivic Sardenya para may kwento sa atin kung ano nga ba talaga yung organization nila and how DOST has helped their organization. Ano nga po ba talagang ginagawa ng samahan niyo? Nung na-organize kami is parang na-organize lang. Wala kaming sinusunod na mission at saka vision. Pero nung ako na yung naging president, nag-isip kami na, ba't hindi tayo gumawa ng mission tsaka vision para yun yung susundan natin kung saan papunta yung organization. Samahan namin ay maging isang samahan na prominente, nakakatulong siya sa mga kababaihan at doon sa community namin. Kasama na din yung kalalakihan. So, katulad po nitong plaque na to na from DOST pala, ma'am. Best CES. Ano po yung CES, ma'am? Yan po yung award na binigay sa amin ng DOST, yung empowerment ng kababaihan sa barangay. Ano pa po ba yung mga ginagawa niyo pa po dito sa inyong community? Nagkakaroon po kami ng mga campaign para malaman din ng mga kababaihan yung ano yung role nila, tapos yung tungkol doon sa BAUSE. Nagkakaroon po kami ng community outreach, mga kasalang bayan, tumutulong kami sa paaralan, may brigada eskwela. So ma'am, ano pong programa ng DOST yung nakapagbigay po sa inyo ng opportunity para mabilang dito sa CES? Yun po yung mga assistance na binibigay nila sa mga organizations. So, isa po kami sa napasama doon. Sila po yung nagbigay sa amin ng pundo para makatulong para magkaroon kami ng mga machinery na pwede naming gamitin para mas mapabilis po yung proseso ng paggagawa namin ng ginger turmeric. Bago po kasi dumating yung DOST, ano lang po kasi kami mano-mano sa paggawa, kaya nahihirapan kami. Ano na po yung mga naging progress nyo? Dati kasi yung binta namin is maliit lang kasi yung napoproduce namin is kukunti lang kasi mano-mano nga. Pero sa ngayon, nakakaproduce na kami ng marami na kasi mas mabilis na yung trabaho namin. Bukas naman ang Samakaba sa mga gusto ring maging miyembro at matuto. Kaya tutulungan natin si Nanay Jocelyn na mapabilang sa Samakaba.